Morning guys! This is our first Marilaki ride for 2026. Kasama natin ngayon ng KTM RC natin ang ating base model sa ating biyahe. So samahan niyo po ako. Let's go! Radically TV. Let's go. Okay. Magandang araw mga brad. Happy New Year to all. Tayo ngayon ay pupunta ng Marilaki. Ating first ride with our KTM RC200. And of course, kaya natin to dinala kaysa kay Phoenix because gagamayin lang muna natin. Chill ride lang muna tayo. Alamin natin ng mga ilang detalye sa kanya. So aralin natin ang kanyang riding position, ng kanyang ride mismo. So para pag na-convert na natin siya, alam na natin, kumbaga familiar na tayo sa kanya pagdating sa ride position. Although sabi nga, this is a sport bike, kaya medyo siya, aggressive talaga. No? So first time ko maglo-long ride gamit to. Kaya medyo tayo, chill lang. Kaya gagamayin lang muna natin. Pagas muna tayo. Okay lang. Okay. So, 300 pesos. Yan. Thank you. Okay. So, yun. So, may laman naman na to. Pina-full tank ko lang para malaman natin yung consumption. Then, actually, yung nadagdag ay 5.65 liters sa halagang 317 pesos. O, diba? Magastos magkaroon ng tigas. Okay. Anyway, balikan ko kayo later sa biyahe. Ito ang challenge sa manual. Diba? Pag traffic. My God. Sakit na ng kamay ko. Kita nyo naman yan, ang fog. Grabe. Ang lamig. Talagang very scary siya. Palipas muna tayo ng fog. Medyo delicate yan. Lamig na umaga. Ayan, sana mawala na yung fog mamaya. Anyway, so baka manibago kayo kasi kita nyo naman yung aking harapan. Walang masyadong sabitan ng Insta360. Kaya tayo ay naka-chin mount muna para makita nyo kung ano yung nakikita ko. Diba? So, saktong bilis lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, inaaral pa rin naman natin to. Kahit yung downshifting ko, hindi pa smooth. Medyo may konting jerk pa. Pero eventually, makukuha rin natin to. Pero in terms of tulin, matulin siya. Tong KTM RC na to. Medyo lang. Hindi siya sing lakas ng torque nung sa atin kay Phoenix. Pero matulin. Tulin to. Tsaka sub-sub na sub-sub. Medyo siya? Egg beater. Yeah, yun. Well, sana yan lang yan. Isa sa mga pinag-aaralan ko yung clutchless shifting. Di ba, mamaya pakita ko sa inyo. Nagagawa ko naman, kaso pag yung mga medyo hindi. Hindi ko magawa. Kailangan medyo mataas yung RPM. Tsaka dito, hindi mo ramdam na mabilis na yung takbo mo. Totoo lang. Hindi siya ramdam. Shift ko nang walang clutch. Oops, wait. Shift na walang clutch. Di ba? Isosoli mo lang. Pero sa downshift, di ako marunong. Kaya ako, ang technique ko pa rin, parang technique ng ng pangkotse. Di ba? Kasi dati yung mga heel and toe, di ba? Para i-rev match mo siya. So, ganun din naman to. Kaso, syempre, dahil buong
apat na ano ang ginagawa mo, ginagalaw mo, medyo kailangan ng coordination ng inyong kamay at paa. So, pero kung masarap, oo, ito matulin, masarap. Kailangan mo siyang i-blip para hindi ka kumadyot. Wala siyang auto blip sa quick shifter. Medyo ano rin, maraming kumbaga parang old school old school motorcycle riding. Chill ride lang tayo. Ayun lang, ingay. Stock pipe to Hindi siya naka modify muffler. Pero tingnan nyo naman umungol. Tsaka ramdam mo talaga sa tank, sa grips, yung vibration. Sobra. So kung i-compare ko sa electric, yun which is wala. Well, technically meron konti. Sa akin, dahil mid-drive yun Kaya meron ka mararamdaman na konting vibrate, no? Pero konting-konti lang. Kaya medyo kailangan mo ng pahinga dito. Mahirap din yung sobrang haba. Kasi single cylinder lang to Kaya kailangan mo ng medyo hindi straight kung sobra above 50 kilometers tingin ko. Mga lang to, mga 30, 40 kilometers pahinga ka na, di ba? Tapos larga ulit. Madulas ang kalsada ngayon. Stretch, baby. Buti na lang muna na yung ulap. Dami umakyat. Sorry, hindi mapagsalita. Wala, tayo ay busy. Napansin ko rito, pag engine brake niya, medyo siya. Tingin ko yun yung i-adapt ko. Yung engine braking on corners. Diba? Pero based on RPM tayo. So tingin ko yun yung magandang pag-aralan, lalo na pagdating sa settings, yung engine braking. This is my first ride impression sa KTM RC. Hindi siya masakit sa likod masakit siya sa kamay kasi masyadong subsob. Although sabi nga nila gamitin ang legs para sa tas ito medyo na lang, medyo alalay na lang. Diba? Well, anyway, pero mahirap siya. Medyo masakit siya sa braso actually. Hindi sa likod Tulad nito, engine brake nito, preno tayo konti. Stretching. Ano pa kaya kung mga big bike to, no? Tayo chill ride lang yun. Hindi na masyadong mabagal yung corner ko tapos bigla ako na pa-minor. Dito hindi mo na kailangan prenohan to minor lang kasi malakas yung minor niya Okay, so dito na tayo sa taas at safely natawid natin ang Marilake. Fast forward ko na lang ang biyahe dahil marami rin umakyat ngayon. Kapanibago sa riding posture, pero tingnan mo naman, kapalit yan, no? Ganda. Marilake. Talagang closest destination for a stress-free ride. Medyo madulas nga yung gulong. Sakit na sa batok. Woo! Sports bike pa more. Pero sabi ko nga, practice makes progress. Kaya yun, tayo magagawa. So pinili natin. Ito nyo naman yan. Yan, palit na view naman, di ba? Perfect. I love Tanay. Yan, and we're here. Kabsat. Okay, so tapos na ating quick breakfast ride. Sabi nga itong ride natin ay more on the familiarization ng ride, position, braking nitong ating KTM RC200 dito sa Marilake. And this is my first ride to Marilake for 2026. Well, good side and upside and downside sa ating KTM RC200. Pero sabi ko nga, ang gusto ko talagang build is isang track bike, which is, tingin ko ito na yun talaga. So siguro may mga babaguhin lang ako is yung front na talagang sobrang subsob. Kaya yun. Pero na-adjust naman kasi to. Nare-refresh ako sa paggamit ng manual. Marunong ako pero hindi talaga yung babad na marunong talaga. So kumbaga parang first timer din technically
lalo na sa ganito long ride na naka-manual. Anyway, so yung mga natutunan natin, yung mga clutchless shifting. First photo ni KTM RC200 natin. Eventually, papangalanin natin siyang Zapdos. Papakiramdaman din natin yung gulong kasi bago pa. Medyo madulas pa yung mga gilid niya. And madulas ngayon kasi umulan kanina. Sarap siya actually. Komportable yung suspension niya. Honestly, i-clean ang first gear nito. Dali siyang i-lean. Sobra. Gustong-gusto niyang humiga. Talagang mapipilitan ka mag-lean. Ayun. So overall, masasabi ko perfect okay to na base model para sa ating project kay Project Zapdos. So may mga konti lang ako kukunin sa kanya, sabi ko nga kanina, which is yung kanyang behavior pag nagmi-minor sa corner. Yeah, yun. So yun yung pag-aaralan ko paano siya itatranslate to settings pagdating sa EADS. Siyempre yun yung characteristic ng ng isang gasoline. Medyo masakit sa kamay, ma-vibrate kasi lalo na pag ganitong naka low gear, minor, sa vibration sa handlebar, ramdam mo. So konting dagdag pa sa riding time dito para magamay. Again, this is my familiarization ride. Pagpasensyahan nyo na sa mga experienced riders ng manual. Pinagtatawanan nyo na ako ngayon, pero yan. So hopefully magamay ko siya. Pero matagal pa kasi naman yung project. Hindi siya agad-agad. So tinatansya pa natin kasi syempre mag-i-import pa, magsusukat pa. So again, Happy New Year sa inyong lahat and salamat sa pagsama sa akin sa aking first Marilaki ride ngayong 2026 and I hope sa lahat po ng mga nakasuporta po sa akin is matulungan nyo rin po ako na dito sa Facebook, matulungan nyo rin po ako na palakin ng aking channel sa YouTube. Okay? So malaking bagay po sa akin yung like nyo and follow. Yan, sobrang laking bagay po niyan. Sa lahat, hindi lang sa akin but sa lahat ng mga creators po. No? So hindi lang views. But of course, the like and follow. Highly appreciated po yan. So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-support sa munting channel. Ride safe everyone. Bye-bye.